Binubuo po ito ng Road Emergency Group, Public Safety Division, Clearing Group para po ito doon sa mga bumapagsak na puno or kung ano man na obstruction, Traffic Engineering Office para mag-responde sa mga nasisirang mga stoplights, flood control para po sa mga binabahang areas, Transport Group para kung may mga stranded, at yung atin pong Emergency Operating Center nga po. Nasa 300 road clearing personnel ng MMDA ide-deploy sa mga bahaing lugar sa Metro Manila dahil sa Bagyong Opong. Puwersa ng PNP kakailanganin sakaling magpatupad ng mandatory evacuation. Pinapwesto na po namin itong mga rescue boats namin para just in case mo na kakailanganin siya, nakaready na po siya for deployment. Rescue boats at modular tents inihahanda na ng Marikina Local Government sa gitna ng banta ng Bagyong Opong. Nasa 5,000 tauhan ang Philippine Coast Guard. Naka-standby na rin sa posibleng rescue operations. Inform nyo na yung mga barangay chairman sa Baseco, sa Parola 3, Parola 1, 105, under 105, yung Happy Land, Aroma, and of course 101, dahil meron pa tayong portion sa tapat ng 101 doon sa may Manila na katabi ng dagat. Abisuhan na yung mga barangay chairman na maggaya. At ang tabay lang, wala mo nang matulog. Mga naninirahan sa coastal area sa Maynila, pinaghahanda na sa preemptive evacuation dahil sa inaasahang malakas na bagyo. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Dating security aide ni Congressman Zaldico, isiniwalat sa Senado ang umunoy paghahatid ng mga maletang naglalaman ng limpak-limpak na pera para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yes. After evaluating everything and the supplemental affidavit that they just drew up with his lawyers, the NBI already recommended. But of course, nobody has seen that affidavit. We will let the Senate vet it first and let it out in public. Paghahain ng reklamong kriminal laban sa mga personalidad na pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, inirekomenda na ng National Bureau of Investigation, DOJ, sinasabing may mga hakbang ng ginagawa upang matukoy ang kinaroroonan ni Congressman Zaldico. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Irerekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority sa Department of the Interior and Local Government at Malacanang na magpatupad ng class suspension sa buong Metro Manila dahil sa inaasahang pagtama ng Bagyong Opong. Samantala, nasa 300 MMDA road clearing personnel naman ang ipakakalat sa flood-prone areas sa Metro Manila. At mula sa Pasig City, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang mga paghahandang ginagawa ng MMDA sa inaasahang pagtama ng malakas na bagyo sa Metro Manila? Magandang hapon, Vic. Bukod sa rekomendasyon na kanselasyon ng klase at pagde-deploy ng mga tauhan, magsasagawa rin sila ng paglilikas sa mga residente na nakatira sa mga lugar na mabilis tumaas ang tubig baha.
Inaasahan na bukas ng umaga o bago magtanghali ay posibleng maramdaman na ang epekto ng bagyong Opong dito sa National Capital Region. Kaya kabilang sa tinalakay sa pulong ng Metropolitan Manila Development Authority kanina ang mga paghahanda na kanilang gagawin kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa forecast ng Pag-asa, maaaring magdala ng maraming buhos ng ulan si Opong na posibleng magresulta ng pagbaha. Kaya naman nasa 300 tauhan ng MMDA ang ipakakalat sa Kalakang, Maynila, partikular sa mga bahaing lugar upang magsagawa ng agarang paglilinis sa mga drainage o kung mayroon mang matumbang mga puno. Nubuo po ito ng Road Emergency Group, Public Safety Division, Clearing Group, para po ito doon sa mga bumabagsak na puno or kung ano man na obstruction. Traffic Engineering Office para mag-responde sa mga nasisirang mga stoplights, flood control para po sa mga binabahang areas, Transport Group para kung may mga stranded, at yung atin pong Emergency Operating Center. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Ortez, kabilang din sa pinaghahandaan ng mga lokal na pamahalaan ay ang pagsasagawa ng evacuation, lalo na sa mga delikadong lugar. At kung sakaling magpapatupad ng mandatory evacuation ng isang local chief executive, maaari silang humingi ng tulong sa Philippine National Police. We understand naman po, syempre, yung iba yung apprehension na baka manakawan, pinoproteksyonan yung mga gamit. Pero yun nga po, ang buhay po ang mas importante. Kaya po, pag sinabi po ng LGU na mandatory at ayaw, siguro po doon po kakausapin namin or hihingi kami ng tulong sa kapulisan or even sa ating Coast Guard at iba pa pong law enforcement agency para nga po i-force yung evacuation ng mga tao na nasa critical area. Samantala, napagkasunduan din sa pulong sa MMDA kanina ang pagdedeklara ng kanselasyon ng klase sa buong National Capital Region. Pinag-aaralan naman kung pati ang pasok sa mga trabaho ay kasama rin sa suspindihin. Abangan na lang natin yung mga subsequent advisories from Pag-asa. Tulad na nasabi nila, medyo babago-bago pa ang tingnan niyo ang bilis noong change. A matter of less than an hour, mayroon na kaagad na nahila na kaulapan. In fact, ngayon biglang dumilim na. So, hintayin na lang natin yung insofar as work is concerned. Pero in the meantime, we'll recommend na the suspension ng classes tomorrow for the entire NCR. Ipinag-utos na rin ng MMDA katuwang ang mga lokal na pamahalaan na itiklop ang mga billboard na maaaring magdala ng panganib. Samantala, muling nagpaalala ang Department of Health na huwag lumusong o maligo sa tubig baha dahil sa maaaring sakit na makuha rito. Kaugnay naman ng mga pumping station, tiniyak din ng MMDA na gumagana ang lahat ng pumping station sa Metro Manila. Kahapon po ay nag-meeting na kami ng Flood Control and Sewerage Management Office po natin. At they assured me na yung 71 pumping stations natin ay gumagana po lahat. May sufficient po na krudo at yung personnel po natin ay bawal po mag-leave muna. Full complement po para ensure na gumagana po lahat ng bomba ng ating mga pumping stations. Vic, ayon pa nga sa MMDA ay naka-activate na yung kanilang Emergency Operations Center para kung sakaling may isang lokal na pamahalaan na mga ilangan ng tulong ay kaagad silang makapag-deploy ng tauhan o resources. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasig City. Balik sa inyo dyan, Vic. Maraming salamat, Benedict Samson. Kabilang ang Kamanaba o Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela sa mga bahaing lungsod sa Metro Manila. At dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan na dala ng bagyong Opong, kani-kanyang paghahanda na rin ang Kamanava LGUs sa posibleng epekto ng malakas na bagyo. Ito ang balita ni JP Nunez.
May mga preventive measures nang ginagawa ang mga bahaing syudad sa Metro Manila kaugnay sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Ang Caloocan City, itinaas na ang red alert status sa kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Department. Nangangahulugan ito na 100% ng mga tauhan ng CDRRMD ay nakaantabay para sa mabilis na pagresponde sa anumang posibleng epekto ng bagyong Opong at ng habagat. Nagpaalala naman si Caloocan City Mayor Along Malapitan sa mga residente nito hinggil sa mga dapat na ilagay sa emergency go bag na kinakailangan kung may bagyo. Ang Malabon City nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment kahapon upang paghandaan ang paparating na bagyo. Pinulong ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval ang mga opisyal ng lungsod para sa paghahanda. Ibinahagi rin ng alkalde ang ilang larawan ng mga basurang nakuha mula sa pumping station sa Ugnatan Barangay Concepcion para paalalahanan ang mga residente na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga kalat na pangunahing dahilan ng mga pagbaha, dagdag pa ang epekto ng high tide. Ang Navotas City, ibinahagi naman ang mga impormasyon na kinakailangang gawin bago dumating ang bagyo, habang bumabagyo at kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng bagyo. Importante nila na alam ito ng publiko lalo't inaasahan na daraanan ng bagyo ang Metro Manila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa naman ng pre-disaster risk assessment ang lungsod ng Maynila sa pangunguna ng Disaster Risk Reduction and Management Council kaninang umaga. Ito ay bilang paghahanda ng lungsod sa pagtama ng bagyong Opong. At mula sa Maynila, ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, anong mga hakbang na ang ginawa ng lungsod ng Maynila bilang paghahanda kay bagyong Opong? Vic, inatasan na kaninang umaga ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng ahensya ng pamahalaang lungsod na maging alerto at handa sa susunod na 48 hours bilang preparasyon sa bagyong Opong. Nananatiling nakataas ang red alert status ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Bahagi pa rin ito ng paghahanda ng lungsod ng Maynila sa inaasahang pagtama ng bagyong Opong. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, hindi pa man nararamdaman sa lungsod ang bagyo. Mabuti na ang maagang paghahanda para rito. Kaya't kaninang umaga ay nagsagawa sila ng pre-disaster risk assessment sa pangunguna ng Disaster Risk Reduction and Management Council. Isa sa pinag-utos ng alkalde sa lahat ng ahensya ng lungsod na maging alerto at handa sa pagtama ng bagyong Opong. Inatasan din ni Mayor Isko ang MCDRRMO at Manila Department of Social Welfare na abisuhan ang mga nakatira sa mga coastal area para sa preemptive evacuation. Inform nyo na yung mga barangay chairman sa Baseco, sa Parola 3, Parola 1, 105, under 105 yung Happyland, Aroma, and of course 101 dahil meron pa tayong portion doon sa tapat ng 101 doon sa may Manila na katabi ng dagat. Abisuhan na yung mga barangay chairman na maggayak. At ang tabay lang, wala mo nang matulog. At kung kakailanganin aniya ng forced evacuation sakaling tumaas ang alert level, ay makipag-ugnayan sa Manila Police District o MPD. Bukod dito, pinatitiyak din ng alkalde na gumagana ang lahat ng 24 na pumping station sa Maynila. Kaya't inatasan niya ang Department of Engineering and Public Works, maging ang Department of Public Services na makipag-coordinate sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para rito. With regard to pumping station, you fully coordinate with the MMDA with the 24 running pumping station in the city of Manila. From time to time, tingnan ninyo, abisuhan ninyo ako. Every 3 hours siguro,
every 3 hours. Kung may magbabara na solid materials, patulungan nyo na yung MMDA. Samantala, maaga pa lang ay pinakansela na rin ni Manila Mayor Isko ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula bukas, September 26 hanggang sa Sabado, September 27. Although, alas 10 pa lang ng umaga for tomorrow, but you can now declare all classes, all levels, private and public. Mukhang sigurado naman yung Cesar, yung ating local meteorologists, national meteorologists, Pag-asa. So I think there is enough data already to cancel all schools. Ayon pa sa alkalde, maaaring hindi pa malakas ang bagyo ngayon, ngunit kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan sa magdamag, ay maaaring magdulot ito ng pagbaha sa lungsod. Victor, bandang alas 3 ng hapon ay nagsimula ng umulan dito sa lungsod ng Maynila, partikular malapit dito sa Manila City Hall. Kaya ayon din sa forecast ng Manila City DRRMO, maaaring magtuloy-tuloy ito at posible pang lumakas sa mga susunod na oras hanggang sa araw ng bukas. Kaya isa sa pinasisiguro kaninang umaga ni Mayor Isko sa Schools Division Office na yung mga personnel na may hawak ng susi ng mga paaralan na gagamiting evacuation center ay dapat naka-standby din sa susunod na 48 hours at maging yung lahat na operating units dito sa lungsod ng Maynila ay nasa high alert status na rin, Victor. Ayan muna update mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jed Neresina. Puspusan na paghahanda ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa posibleng pananalasa ng bagyong Opong. Sa Marikina City, agad nang nag-deploy ng rescue equipment ang lokal na pamahalaan habang naka-alerto na rin ang Philippine Coast Guard sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Mula sa Marikina City, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, may mga pag-ulan na bang nararanasan dyan sa Marikina? Monica, kaninang alas 3 ng hapon maranasan yung katamtaman, subalit tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Marikina. Tumintulang yan pasado alas 4 ng hapon. Pero doon sa maliit na maiksing oras na yon, halos 1 metro yung itinaas ng level ng tubig dito sa Marikina River. Pinaghahandaan na ng pamahalaang lungsod ng Marikina ang posibleng pananalasa ng bagyong Opong. Ngayong araw, idiniploy na ng Marikina Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang kanilang mga rescue boat sa iba't ibang barangay. Gayon din ang mga tent na gagamitin sa mga evacuation center. Pinapwesto na po namin itong mga rescue boats namin para just in case mo na kakailanganin siya, nakaready na po siya for deployment. And then at the same time din po, katatapos lang din po ng meeting namin sa lahat po ng ating mga camp managers. May protocol naman po kami. Pagdating po ng water level na 13, mag-skeletal na po sila sa ating mga evacuation camps. Kumbaga, nire-ready na rin po namin. Nasa 24 na rescue boat na ang na-deploy ng Marikina DRRMO o MDRRMO sa iba't ibang barangay sa lungsod. Kabilang ang mga lugar na madalas bahain gaya ng Barangay Malanday, Tumana, Nangka, IBC at Provident Village. Ayon sa MDRRMO, hindi na basta-basta pumapasok ang tubig sa mga barangay na ito, maliban na lamang kung umabot sa critical level ang taas ng tubig sa Marikina River. Kung dati ay 15 to 16 meters pa lamang ang water level sa ilog, ay may mga barangay na binabaha. Ngayon ay nasa 17 to 18 meters na nagsisimulang umapaw ang ilog at nagkakaroon ng pagbaha.
Gayunpaman, hindi pa rin nagpapakampante ang lokal na pamahalaan dahil ayon sa NDRRMO, nakadepende pa rin sa volume ng ulan na ibubuhos ng bagyo ang bilis ng pagtaas ng tubig sa ilog. Ang taas naman po kasi niya, depende rin po kung gaano kalakas ang nagiging pag-ulan sa bundok, sa mga ano. Kung abutin siya ng almost, kung ang maging total niya is 100 pataas, mabilis mo magiging pagtaas po yun. Pero kung ang total lang po niya is nasa 20-30 millimeters lang na rain, hindi siya ganun kabilis. At ang Marikina River naman po, once na tumigil ang pag-ulan, mabilis din, gradual din naman ang pagbaba din niya. Mabilis din naman po. May naka-standby na rin silang initial na 5,000 relief goods. Samantala, nakahanda na rin ang Philippine Coast Guard para tumugon sa mga posibleng emergency na dulot ng bagyong Opong. Ayon sa PCG, nakaposisyon na ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang bahagi ng bansa na posibleng daanan ng paparating na bagyo. Sa kabuuan, may mahigit 5,000 personnel na nakadeploy at nakastandby upang agad na makaresponde kung kinakailangan. Handa na rin ang kanilang mga kagamitan at rescue equipment na maaaring gamitin sa anumang uri ng sakuna. Bukod dito, nakipag-ugnayan na rin ang PCG sa mga barangay, lokal na pamahalaan at mga tanggapan ng Disaster Risk Reduction and Management Office upang mas mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Po, sa direktiba po ng ating komandante na si Admiral Gavan, naka-heightened alert po ang lahat po ng ating Coast Guard districts and naka-activate na rin po ang ating deployable response group composed of rescue steamers, medical personnel, and even po yung ating mga floating air assets and mga radio equipments po ay strategically positioned na po sa dadaanan po ng bagyo. Sa ngayon, Monica, nasa 14.3 meters na ang level ng tubig dito sa Marikina River. At kaninang alas 3 ng hapon, nasa 13.5 meters pa lamang yan. At ang isa pa sa posibleng magpabilis sa pagtaas ng tubig dito sa ilog ay ang Wawa Dam dahil malapit na rin yan sa kanyang spilling level na makakadagdag dito sa tubig na sinasalo ng Marikina River. At yan muna ang latest mula dito sa Marikina City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagsasagawa na rin ng preemptive evacuations ng ilan sa mga local government units sa Bicol Region bilang paghahanda sa banta na bagyong Opong sa rehiyon. Tuloy-tuloy na rin ang repacking ng food packs na ipamamahagi sa mga evacuees. Mula sa Camarines Sur, ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Ryan, kumusta na ang lagay na panahon dyan sa Camarines Sur? Yes, Monica, itong maghapon ay hindi pa naramdaman ang pag-ulan na dala nitong bagyong Opong. Ngayon lang, ngayong 2 oras na nakalipas ay nagpakita na ito ng mga pag-ulan. Naranasan na yung mga pag-ulan dito sa probinsya ng Camarines Sur. Monica, dahil sa inaasahang pagtama ng bagyong Opong sa Kabikulan, naka-alerto na ang mga Disaster Risk Reduction Management Office ng bawat bayan sa rehiyon. Ngayon ay nagsasagawa na ng preemptive evacuation at forced evacuation ang mga otoridad sa mga flood-prone areas at landslide-prone areas upang maiwasan na matrap ang mga mamamayan sa kanilang mga tahanan sakaling tumaas ang tubig o gumuho ang lupa sa pagdating ng bagyo. Sa Camarines Sur, naglagay ng 8 staging area ang provincial government upang mas maayos na ma-facilitate ang evacuation sa buong probinsya. Sa Albay, inilikas na ang mga mamamayan sa ginubatan dahil sa banta ng mataas na pagbaha. Nakapaglagay na rin ng mga temporary shelter ang pamahalaan ng UAS Albay para matulungan ng mga pamilya na kailangang lumikas. Sa Sorsogon naman ay mahigpit na binabantayan ang lagay ng panahon at agad na gumawa ng paraan ang pamahalaan para maalis sa panganib ang mga mamamayan. Agad na ring ipinag-utos ng gobernador ang repacking ng mga relief goods para sa ating mga kababayang maaapektuhan ng pagtama ng bagyong Opong. Ang Office of Civil Defense Region 5 patuloy ang pagmomonitor sa lagay ng panahon
at sa pagpapatupad ng evacuation plans ng mga lokal na pamahalaan. Side namin, sir, sa Office of Civil Defense, naka-continuous kaming 24/7 dito po sa ating Emergency Operations Center para makuha natin yung data from the ground, from the PDRMOs and CDRMO Naga para mabilis nating ma-relay sa iba't ibang mga regional response agencies po natin. Samantala, 2,146 na ang mga naitalang stranded na pasahero sa mga pantalan sa Bicol matapos suspindihin ang mga biyahe dahil sa banta ng bagyong. Monica, nandito tayo ngayon sa Iriga Sports Complex dito sa Iriga City, Camarines Sur, kung saan makikita natin, Monica, na nagsisimula ng magsidatingan ang ating mga kababayan o mga evacuees na nasa mga low-lying areas ng lugar ng Iriga City. At inaasahan natin, Monica, na sa pagdaan nitong bagyo ay madadagdagan pa itong ating mga kababayan na nandirito sa evacuation center ng Iriga City. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Naihanda na ng Department of Social Welfare and Development ang mga relief item na ipamamahagi sa mga residente na apektado ng bagyo sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Bukod sa mga nasa evacuation center, may inihanda ring ready-to-eat food packs ang DSWD maging sa mga kababayan nating stranded sa mga pantalan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nagbigay po ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian sa ating mga field offices na dapat naka-red alert tayo at dapat nakahanda lahat ng ating mga resources at lahat ng mga kawani, lalong-lalo na po yung mga miyembro ng quick response teams na tumugon at umalalay sa mga local government units bilang paghahanda sa pagdating nga po ng bagyong Opong. Nakataas na ang red alert status sa mga field office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Opong. Ayon sa tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao, handang magbigay ang ahensya ng tulong sa mga lokal na pamahalaan kung kinakailangan. The Department of Social Welfare and Development is ready to augment the resources of the local government unit. We're ready to address the needs of those who will be affected because the President in the briefing yesterday said na dapat tiyakin ng DSWD na lahat ng resources of the government are readily available to address the specific and immediate needs of disaster-affected populations. Sa inaasahang pananalasa ng bagyong Opong, tiniyak ng DSWD na nakahanda o nakapreposition na ang relief items sa iba't ibang lugar sa bansa para sa mga individual at pamilyang maaapektuhan ng bagyo. Handang-handa ang Department of Social Welfare and Development. We have more than 2.5 million family food packs prepositioned in various parts of our country. Doon po sa mga lugar na tatamaan ni bagyong Opong, particularly Region 8, meron po kaming nakapreposition na 157,295 family food packs. Dagdag ni Asek Dumlao na kahit patuloy ang pamamahagi ng DSWD ng food pack sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Marisol at bagyong Nando, patuloy pa rin ang pagrepack ng mga ito sa mga disaster resource centers sa Luzon at Visayas. At para matulungan din ang mga na-stranded, naglagay na rin ang DSWD ng mga ready-to-eat food pack sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Meron tayong mga nakapreposition na mga ready-to-eat food packs sa mga major ports of our country. This is of course because we have an agreement or partnership with the Philippine Ports Authority for the prepositioning of those foods. Ngayon ay patuloy ang malawakang relief operations ng DSWD sa iba't ibang lugar sa bansa na matinding naapektuhan ng habagat at ng mga bagyong dumaan sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ramdam na sa Leyte ang malakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Opong. Pinayuhan naman ang mga magsasaka sa probinsya na ilikas na ang kanilang mga alagang hayop habang pinagbawalan na ring pumalaot ang mga mangingisda bunsod ng malakas na bagyo.
Ito ang balita ni Leslie Widem. Halos mag-zero visibility ang kahabaan ng kalsada sa Palo, Leyte kaninang umaga dahil sa malakas sa pagbuhos ng ulan na dala ng bagyong Opong. Ayon sa pag-asa, kabilang ang Leyte Province. Sa dadaanan ng bagyo, partikular na ang ilang parte sa Samar at Leyte. Dahil dito sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ang klase sa mga paaralan, maging ang pasok sa trabaho sa buong probinsya. Pinaalalahanan naman ng City Agriculture Office ang Tacloban, ang mga magsasaka na itabi ang kanilang mga gamit sa pagsasaka. Gayon din ang paglilikas sa kanilang mga alagang hayop. Habang ang mga mangingisda naman ay pinayuhan na wag na munang pumalaot. Sa ngayon ay medyo pahirapan na ang pagbiyahe sa Leyte Province dahil sa nararanasang malakas sa pagulan. Kansilado na rin ang biyahe ng mga barko, maging ng mga eroplano. Bukod sa paghahanda ng provincial at local government sa Leyte Provinces, naka-standby rin ang UNTV News and Rescue upang makatulong sakaling kailanganin ng ating mga kababayan na lumikas dahil sa epekto ng malalakas na bagyo. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpalabas ng travel advisory ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa gitna ng banta ng bagyong Opong sa Metro Manila. Base sa advisory na inilabas ng NAIA, bunso na inaasang malakas sa pag-ulan bukas hanggang sa Sabado ng umaga, posibleng nila itong makaapekto sa schedule ng mga flight. Gayon din ang mismong biyahe, papunta at paalis ng airport. Dahil dito, pinapayuhan ng mga pasahero na alamin muna sa mga airline ang schedule ng kanilang flight bago magtungo sa NAIA upang malaman kung ito ay canceled o madedelay. Nagpaalala ang Meralco sa ating mga kababayan na tiyaking naka-charge ang kanilang mobile devices at power banks sa gitna ng banta ng bagyong Opong. Sa isang post, nagbigay ng ilang electrical safety tips ang power distributor na maaaring kailanganin sa isang emergency situation. Bukod sa pag-charge ng devices, pinapayuhan rin ang lahat ng mga maapektuhan ng bagyo na gumawa ng emergency plan, alamin kung nasaan ang mga circuit breakers sa bahay. At agad ding iangat sa mataas na lugar ang lahat ng appliances sakaling bumaha upang maiwasan na makuryente. Sa pagtaya ng Pag-asa, inaasahan na malalakas sa pag-ulan sa Metro Manila at ilang pang karatig lugar bukas dahil sa bagyong Opong. Sakaling makaranas ng brownout, maaari itong i-report sa Facebook Messenger ng Meralco o pagpadala ng mensahe sa mga sumusunod na cellphone numbers. Nakahandang irekomenda ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price freeze sa basic goods gaya ng agri-fishery products kung kakailanganin matapos ang bagyong Opong. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Velicaria, naghahanda na sila sa maaaring maging epekto ng bagyo na inaasahan ring tatama sa Metro Manila. Sa ngayon ay minomonitor na ng DTI ang presyo ng mga bilihin upang matiyak na pasok pa rin ito sa suggested retail price at hindi maaabuso oras na may tumamang kalamidad. Personal na nagpaalam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si outgoing Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, sa Malacanang. Sa maikling pag-uusap sa palasyo, tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. ang usapin sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maripuhok. It's unfortunate we didn't make much more progress on the difficulties that we have in the South China Sea, West Philippine Sea. Nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kawalan ng resolusyon sa problema sa South China Sea at West Philippine Sea issue. Ito ang inihayag ng Pangulo nang makaharap sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian sa kanyang farewell call. Sa kabila ng hamong kinakaharap ng Pilipinas at China dahil sa issue sa West Philippine Sea, ayon kay Pangulong Marcos, naiiwas naman ang dalawang bansa sa mas malaking problema. I think, considering how difficult the situation was, that we have managed to keep things at least away.
Binigyan din rin ng Pangulo na ang issue sa West Philippine Sea ay hindi ang kabuuan ng relasyon ng dalawang bansa. Dapat anyang ipagpatuloy ng Pilipinas at China ang pagsusulong sa higit pang pagpapalalim ng kalakalan, ugnayan ng mamamayan at cultural exchanges. Sa Facebook post naman ng Chinese Ambassador ukol sa kanilang pag-uusap ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa farewell luncheon, nagpahayag siya ng sentimiento at paninindigan na malalagpasan ng Pilipinas at China mga pagsubok na ito at makababalik sa tamang landas. Sa nakalipas na mga buwan, sunod-sunod ang naiulat na harassment ng China vessels sa mga barko ng Pilipinas sa mismong exclusive economic zone ng bansa. December 2019 nang maupo bilang ambassador ng China si Wang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan matapos ang pamamaril sa isang US Immigration and Customs Enforcement o ICE facility sa Dallas, Texas kanina. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, namatay ang gunman na kinilalang si Joshua John mula sa North Texas sa pamamagitan ng self-inflicted gunshot wound at nag-iwan ng isang ammunition na mayroong nakasulat na anti-ICE. Kahit walang law enforcement agents ang nasaktan, iniimbestigahan ng insidente bilang isang targeted attack sa mga immigration enforcement agents. Giit naman ng League of United Latin American Citizens in Dallas, ang mga biktima ay mga migrants at hindi law enforcements. Bintang naman ni US President Donald Trump sa kanyang Truth Social na ang dahil ng pamamaril ay ang anti-law enforcement rhetorics ng aniyay radical left Democrats at nagbanta ng isang executive order laban sa tinawag niyang left-wing domestic terrorism networks. Matapos ang kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, umani ng kontrobersiya si US President Donald Trump nang igiit niyang siya ay biktima ng pananabutahe. Kasama rito ang paghinto ng escalator, pagkasira ng teleprompter at pagkawala ng audio sa loob ng auditorium. Dahil dito nanawagan si Trump ng masusing investigasyon laban sa United Nations. Ito ang balita ni Marvy Delfin. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Dismayado si US President Donald Trump sa mga naranasan nitong aberya sa pagdalo niya sa 80th session ng United Nations General Assembly na ginanap sa New York noong Martes. Iniisa-isa ni Trump ang mga aniyay pananabutahe sa kanyang pagbisita sa pulong. Una, biglang huminto ang escalator habang kasabay niya si First Lady Melania. Sumunod, nagloko ang teleprompter sa gitna ng kanyang talumpati. And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. At panghuli, iginiit niyang hindi marinig ang kanyang speech dahil umano naka-completely off ang audio sa loob ng auditorium. Sa social media, tinawag ni Trump na real disgrace ang pangyayari at binalaan ng UN na magsusumite siya ng opisyal na liham kay Secretary General Antonio Guterres. Aniya, dapat suriin ang lahat ng security tapes at papanagutin ang mga nasa likod ng insidente. Mariin ding sumuporta ang US Ambassador sa UN at nagsabing hindi kukonsentihin ng Amerika ang mga aberya na naglalagay sa panganib sa seguridad at dignidad ng Pangulo. Maging ang White House Press Secretary ay nagpahayag ng matinding pagkabahala at nanindigan na dapat managot kung mapatunayang sinadya ang insidente. Sinabi naman ng UN na handa silang makiisa sa gagawing investigasyon ng Amerika kaugnay ng insidente. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nangako si Chinese President Xi Jinping sa United Nations General Assembly na ibababa ng China ang greenhouse gas emissions ng bansa ng 7 hanggang 10% pagsapit ng 2035. Taliwas ito sa posisyon ni US President Donald Trump na patuloy na umaasa sa fossil fuels at tinawag na con job ang climate change. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, mahalaga ang pangakong ito upang mapanatili ang pag-init ng mundo sa mas mababa sa 1.5 degrees Celsius, alinsunod sa Paris Climate Agreement. Sa kasalukuyan, nananatiling pinakamalaking emitter ng greenhouse gases ang China na umabot sa 14 na bilyong tonelada ng carbon dioxide equivalent o isang kapat ng global emissions noong 2023. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Women's and Children Protection Center ang 2 Taiwanese nationals sa Ninoy Aquino International Airport noong Lunes. Na-rescue rin ng mga otoridad ang 6 na Pilipino na na-recruit ng mga ito patungong Cambodia upang gawing scammers. Ito ang balita ni Lea Ilatan. Meron kaming recent accomplishment lang po regarding doon sa online trafficking in persons and syndicated and large-scale illegal recruitment. So regarding po sa isang report na accordingly meron pong itatransport or there is a trafficking to be happened. Ginawa po ng Women and Children Protection Center, nakipag-coordinate po doon sa DMV and then the other agencies, partner agencies, nagkaroon po ng operation, rescue and entrapment operation sa NAIA Terminal 3. Napordada ang pagtatrabaho sana sa ibang bansa ng 6 na Pilipinong ito na nirecruit ng 2 Taiwanese national. Ito'y para magtrabaho sa Cambodia bilang scammer. Palipad na sana mga ito nang maharang ng mga otoridad sa immigration kasama ang 2 dayuhan. Ayon kay Philippine National Police Women's and Children Protection Center spokesperson, Police Major Chari Vanessa Deseo, nagre-recruit ang grupo online. Mabilis na nakakainganyo ang grupo dahil sa alok na sweldo na umaabot sa $1,000 o 50,000 pesos kada buwan. So sa isa pong social platform, so parang dito po may isa pong platform tayo dito and then she invited yung mga Pilipino natin, mga kababayan natin to work as ito nga magsasabi siya, magpa-promise siya ng trabaho doon sa Cambodia and then ipapromise niya na ito yung magiging salary niyo. So by this, dahil sa mataas ang offer na sweldo and then parang pag-process ng mga papers nila papunta doon, na kukumbinsi yung ating mga kababayan na pumapatol sa mga ganitong trabaho. Sinabi pa ni Major Deseo na hindi ito ang unang beses na nagtungo sa bansa ang 2 suspect. Tukoy na rin ang WCPC ang sinasabing Pilipinang mastermind na nakabase sa Taiwan na siyang pasimuno sa panghihikayat online sa Pinoy na nais na magtrabaho sa ibang bansa. I talked with the one of the arrested suspects po. Ang sabi niya, actually many times or various times na siyang bumalik dito sa Pilipinas, but then ang sabi niya is he did not mention any illegal activities po na ginawa niya dito. So as of today, ito lang po yung parang we were informed na meron ngang parang kumukuha sila or sumusundo sila ng mga victims natin na dinadala doon sa Cambodia. Ang mga suspect kabilang ang Pilipina na nasa Taiwan ay mahaharap sa kasong human trafficking. The highest penalty to be imposed here is life imprisonment and a fine up to 5 million pesos for trafficking in persons and 2 million for illegal or syndicated illegal recruitment. Kaugnay nito, aminado ang WCPC na tumaas ang kaso ng illegal recruitment sa bansa kasunod ng pagsasara ng operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor Benji Magalong na isang crime scene
ang 96.5 million pesos flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos matuklasang ghost project ito. Batay sa record, kumpleto at fully paid na ang proyekto noon pang 2022. Ngunit sa inspeksyon kanina, lumabas na 3 linggo pa lamang nagsisimula ang konstruksyon nito. Kasunod nito, agad ipinahinto ni Magalong ang lahat ng aktibidad sa lugar at mahigpit na ipinagbawal ang anumang pag-aayos o pagpasok sa site. Nagbabala naman si DPWH Secretary Vince Dizon na hahabulin ng ICI ang lahat ng sangkot sa mga katulad na anomalya. Kasama na sa mga protected witness ng Department of Justice si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ang kinumpirma ng ahensya nang dinala ito sa DOJ kaninang umaga. Samantala, panibagong mga dokumento naman ang dala nito nang bumalik ito sa Senado kinahapunan. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Evan, ano itong mga dokumento na dala ni former DPWH Undersecretary Bernardo sa Senado pagkagaling sa DOJ? Victor, dumating itong hapon sa Senado galing DOJ o Department of Justice si former DPWH Undersecretary Bernardo. Dala-dala ang kanyang mga supplemental affidavit na naglalaman ng mga mas detalyadong impormasyon kaugnay ng kanyang unang binanggit o pinahayag na sworn statement kaninang umaga. Matapos ang ilang oras na pag-uusap sa Department of Justice ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla, kasama na rin sa protected witnesses ng ahensya ang dating Undersecretary. Ayon kay Justice Secretary Remulla, ang proteksyon na kanilang ibibigay kay Bernardo at sa iba pa ay provisional sa ilalim ng Witness Protection Program at hindi pa ibig sabihin na sila ay state witnesses na. It's our duty to protect them because witnesses who will testify in a criminal prosecution for the government against the persons who violated the law need protection. And they ask us for help, they wrote us letters, at least we can offer physical protection. But as regards to legal protection, as regards to being a state witness, that's a different matter. Dagdag pa ni SOJ Remulla, kasama ni Bernardo ang kanyang mga abogado kanina kung saan nakapagprepara ang mga ito ng supplemental affidavit na may mas detalyadong mga impormasyon upang maging actionable ang binasa nitong unang affidavit kaninang umaga. Binasa namin yung kanyang affidavit. Dahil ito po'y kulang-kulang ang laman, tinanong ko po sa kanilang mga abogado, sa kanyang mga abogado, kung pwede hong gumawa na lang supplemental affidavit para malagyan ng laman yung kanya pong unang affidavit na sinubite sa committee. Ang supplemental affidavit na ito binuo kasama ang legal counsel ni former Yusek Bernardo, National Bureau of Investigation o NBI at sa tulong ng DOJ legal staff. Dala ito ng dating Undersecretary sa Senado kinahapunan. Ilan sa laman ng supplemental affidavit ng mas detalyadong usapan kasama si former Senate President Chis Escudero tungkol sa pagde-deliver ng 160 million pesos dito. Samantala, humihingi rin ng proteksyon sa DOJ ang dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na si Orly Regala Guteza matapos ibunyag ang mga nangyaring pagde-deliver ng pera kay Congressman Ko at House Speaker Martin Romualdez. Ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Ayon kay SOJ Remulla, normal na dumarami ang nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program sa gitna ng mga nangyayaring investigasyon, lalo na at maaaring maabsuelto sa lahat ng liabilities kapag nabilang na state witness. Pwede rin yan. It's also applying. Nakalagay doon sa affidavit niya. It was sent to me already. It's also applying for witness protection. Kaya we have to analyze this properly and choose, no? Upon evaluation,
kung sino talaga ang pwedeng masama sa Witness Protection Program as a state witness. Pagtitiyak ng SOJ, inaaral nila ang lahat ng anggulo ng mga testimonya ng mga protected witnesses at pag-aaralang mabuti kung sino ang papasa sa mga ito bilang state witness. Anya, wala pa sa lahat ng mga nag-a-apply sa Witness Protection Program na may kaugnayan sa investigasyon sa flood control projects ang nagko-qualify bilang state witness. Giit nito, hindi lahat ay pwedeng maging state witness at kailangan pa ring may managot sa harap ng batas. Samantala, minamadali na ang proteksyon para sa mga protected witnesses at sa ngayon ay inaayos pa ang manpower ng DOJ at shifting ng mga ito. Hihingi rin aniya sila ng tulong sa Philippine National Police o PNP para sa police presence kung saan tumutuloy ang mga naturang witnesses. Victor, bago matapos ang hearing kanina ayon kay Orly Guteza, ay mayroon siyang service sa firearms at ayaw na niyang sumailalim sa Witness Protection Program dahil anya, kaya naman niyang ipagtanggol o depensahan ang kanyang sarili. Samantala, ayon naman kay SOJ Remulla, makikipag-usap siya kay Senate President Tito Soto III patungkol sa proseso ng seguridad para sa mga protected witnesses, pati na rin ang gagawing evaluation kung papasa ang mga ito bilang state witness. Yan muna ang update mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Victor. Maraming salamat, Evan Alvarez. Inirekomenda na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng reklamong kriminal laban sa mga personalidad na pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, kabilang na rito ang reklamong malversation of public funds. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong rekomendasyon ng NBI ng paghahain ng reklamo laban sa mga nasabing personalidad na pinangalanan kanina ni Undersecretary Fernando? Magandang gabi, Monica. Matapos nga ang pangalanan ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na tumanggap din umano ng kickback mula sa flood control projects, ay agad siyang dinala ng DOJ dito sa kanilang tanggapan sa Maynila upang kausapin, kung saan tumagal din ng ilang oras ang kanilang pag-uusap. Mag-alas 3 ngayong hapon nang umalis si Bernardo sa DOJ pabalik ng Senado. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, matapos nilang pag-aralan o i-evaluate ang sinumpaang salaysay ng dating DPWH official, inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng reklamong kriminal tulad ng indirect bribery at malversation of public funds ang mga binanggit nitong personalidad. Dagdag pa ni Remulla, magbibigay din sila ng kopya ng supplemental affidavit ni Bernardo sa Senado na nag-iimbestiga ngayon sa maanumalyang proyekto. Yes. After evaluating everything and the supplemental affidavit that they just drew up with these lawyers, the NBI already recommended. But of course, nobody has seen that affidavit. We will let the Senate vet it first and let it out in public. Dagdag pa ni Remulla, wala namang bagong pangalan sa supplemental affidavit ni Bernardo kundi dinitalye lamang ito. Una nang nagrekomenda ang NBI na sampahan din ang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at malversation of public funds ang mga personalidad na isiniwalat ni dating DPWH engineer Henry Alcantara noong isang araw sa pagdinig din ng Senado. Dinitalye lang para maging actionable yung initial affidavit niya. I wasn't part of the preparation, and it's better that we hear it from the Senate. Yun din, same as malversation probably, indirect bribery. Samantala, Monica, mayroon na rin anyang hakbang ang gobyerno upang matrack o malaman ang kinaroroonan ni Congressman Zaldico na kasama sa pinangalanan ni Bernardo kanina sa Senado na nakinabang sa billion peso flood control projects. Kasama rin sa binavalidate ng mga otoridad ang napabalitang bumiyahe ito papuntang Spain batay sa flight details na ibinigay sa kanila.
he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Monica, ayon pa kay Secretary Remulla, sa ngayon ay nasa ilalim na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Itong si ako Bicol Representative Saldico. At batay na rin ito sa nagiging request ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dagdag pa ni Remulla ay mayroon na rin silang communication sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para ma-freeze ang bank accounts nitong mga individual na bagong pinangalanan ni dating Undersecretary Roberto Bernardo. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Muling nabanggit si Senator Francis Escudero sa usapin ng anomalya sa government flood control projects. Sa pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, sinabi nito na kabilang ang dating Senate President sa mga nakakuha ng kickback sa mga naturang proyekto. Bukod sa kanya, lumutang din ang pangalan ng mga dating senador na sina Ramon Bong Revilla at Nancy Binay. Mariin namang itinanggi ng mga ito ang pagkakasangkot at mga aligasyon ni Bernardo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Deliveries of cash were personally made by me to Maynard Ngu at his office in Manila. Engineer Alcantara collected the 25% commitment or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. I relate the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa pagharap kanina ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa bansa, ilang pang personalidad ang binanggit niya na nakatanggap umano ng komisyon o kickbacks mula sa listahan ng mga proyekto na ipinasok sa General Appropriations Act. Kabilang dito sina Senador Francis Chis Escudero, mga dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Nancy Binay. Gayun din si ako Bicol Party List Representative Saldico at Department of Education Undersecretary Trive Olivar. Mabilis namang itinanggi ng mga nasabing personalidad ang akusasyon sa kanila. Para kay former Senate President Francis Chis Escudero, isa itong planadong hakbang upang sirain ang Senado at ilihis ang atensyon ng publiko. Giit niya, wala siyang direktang pakikipag-ugnayan kay Bernardo at magsasampa siya ng reklamo laban dito. Sa isang Facebook post naman, nagpahayag si dating senador at ngayon ay Makati City Mayor Nancy Binay ng pagkabigla at kalungkutan sa pagkakadamay niya sa anomalya sa DPWH. Ayon sa dating senadora, walang katotohanan ang mga paratang at naninindigan siyang malinis ang kanyang track record sa serbisyo publiko. Pinabulaanan din ni DepEd Undersecretary Trive Olivar ang pagkakadawit sa issue at iginiit na hindi siya sangkot sa anumang irregularidad. Bukod sa pagtanggi, pansamantala umano siyang magli-leave upang bigyan daan ng investigasyon at tiniyak na makikipagtulungan siya sa anumang proseso. Si Bernardo na una ring sinampahan ng reklamo ng National Bureau of Investigation dahil sa issue ng ghost projects ay nag-apply sa Witness Protection Program at sumailalim sa pagsusuri ng Department of Justice para sa kredibilidad ng kanyang mga pahayag. Samantala lumutang naman sa sinumpaang salaysay ng dating aide ni ako Bicol Party List Representative Saldico na si Orly Regala Gutesa ang pangalan ni Benguet Representative Eric Yap. Ayon kay Gutesa, personal niyang nakita ang pagpapadala ng malalaking maleta ng pera na umano'y bahagi ng kickbacks at ilan dito ay idinirekta sa bahay ni Yap. Mariin naman itong itinanggi ni Yap at sinabing masakit para sa kanya at sa kanyang mga nasasakupan ang madawit sa naturang issue. Giit niya, wala siyang tinanggap na pera at handa siyang humarap sa tamang forum para linisin ang kanyang pangalan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Iniyak ni Education Secretary Sani Angara na nananatiling matatag ang kagawaran ng edukasyon sa pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng integridad sa kanilang trabaho. Ito ay kasunod ng pagkakadawit ng pangalan ni DepEd Undersecretary Traigiv Olaivar sa isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control project. Ayon kay Secretary Angara, kusang nag-file ng leave of absence si Yusek Olaivar upang bigyang daan ang due process ng walang sagabal sa operasyon ng kagawaran. Binigyang diin ng DepEd na nananatili ang kanilang pangunahing tungkulin na maghatid ng dekalidad na edukasyon sa bawat Pilipinong mag-aaral. Pinabulaanan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na humingi ang kanyang tanggapan ng komisyon para sa infrastructure projects. Sa kanyang inilabas na opisyal na pahayag, iginiit ni E.S. Bersamin na walang katotohanan ang salaysay ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo tungkol sa umano'y 15% na komisyon na hinihingi ng Office of the Executive Secretary. Ayon kay E.S. Bersamin, ang kanyang tanggapan ay walang kinalaman sa alokasyon ng budget ng DPWH. Wala rin anyang pakikipag-ugnayan ang OES kay Yusek Bernardo o kahit kay DepEd Undersecretary Traigiv Olaivar. Ipinagmamalaki ni E.S. Bersamin ang kanyang malinis na record bilang isang matagal nang naglilingkod sa pamahalaan. Una na ang pagiging career judicial officer at ngayon ay isang executive secretary. Mali-malet ang pera ang ipinapadala umano kay dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Ito ang isiniwalat na dating security consultant ni ako Bicol Representative Zaldico na siya mismong nagde-deliver umano ng pera. May pagkakataon pa niya na 46 na maleta ang ipinadala ni Congressman Eric Yap sa bahay ni Ko na naglalaman ng tig 48 milyong piso. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, gaano kadalas nakapagpadala ng pera ang naturang security aid kay Congressman Zaldico at kay dating House Speaker Martin Romualdez? Monica, 3 beses sa loob ng isang linggo. Ganyan umano kadalas ang pagdadala ng pera kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Gayon din kay ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Yan ang sinabi ng dating security aide ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Guteza na dating sundalo sa Philippine Marines, December 2024 nang nagsimula siyang magsilbi bilang security consultant ni Congressman Zaldico. Nagre-report umano siya tuwing umaga sa tirahan ng kongresista sa Horizon Residences sa Bonifacio Global City. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Dagdag pa ni Guteza, kapag magdadala ng mga maleta ng pera kay Zaldico ay tatanggapin ito ni John Paul Estrada at Mark Teksay na mga executive assistant aniya ng kongresista. Ipinisinta ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang litrato ng 2 receiver umano ng mga maleta ng pera at pareho itong kinilala ni Guteza maging ni Henry Alcantara, dating engineer ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Zaldico. Ayon pa kay Guteza, isang pinakamalaking na i-deliver nila ay mula kay Act
CIS Party List Representative Eric Yap. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Ayon pa kay Guteza, may lamang 48 million pesos ang bawat maleta na dinala kay Zaldico. Pagkatapos aniyang mabilang ang mga pera, isinakay ang mga ito at dinala sa condo unit ni Congressman Zaldico sa Taguig City. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Monica, bagamat walang ibinigay pang petsa ay kinumpirma ni Senador Panfilo Ping Lacson na may kasunod pa ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga ng anomalya sa flood control projects. Sa panayam kay Senador Erwin Tulfo, pagkatapos ng pagdinig kanina ay sinabi nito na nalalamyaan siya o nakukulangan sa mga isiniwalat ni dating Yusek Bernardo at kaya sisiyasatin niya anya ito sa susunod na pagdinig. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Naglabas ng pahayag si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez matapos maakusahang tumanggap ng kickbacks mula sa maanumalyang flood control project sa pagdinid ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Anya, nananatili siyang tahimik para respetuhin ang proseso ng investigasyon sa kontrobersya. Ngunit, ngayong nakakaladkad na naman ng kanyang pangalan, tiniyak nitong lalaban siya sa pamamagitan ng ebidensya. Dagdag pa nito, hindi siya nagnakaw ng pondo ng bayan at hindi niya kailangan ng perang galing sa masama. Git pa nito, pinakamaling claim ng witness laban sa kanya ay ang ginawang delivery sa McKinley simula December 2024. Imposible umano ito dahil under renovation ng nasabing property simula pa January 2024 at iginiit ang falsus in uno falsus in omnibus o mali sa isang bagay, mali sa lahat. Itinanggi ng casino employee na si Archibald Torregosa ang akusasyong tinulungan niyang makakuha ng fake identification cards ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways para makapagsugal. Ayon kay Torregosa, sinabi niya na hindi siya ang gumawa ng mga fake ID ni na Bryce Hernandez. Sinamahan lang niya ang mga ito sa membership counter para makakuha ng cards. Ilang ulit niyang iginiit na hindi niya alam kung bakit ibang pangalan ang nakalagay sa membership card na nakapangalan kay Hernandez. Hindi po akong gumawa or nagpagawa po ng mga IDs po nila. Sinamahan ko lamang po sila sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila. Pinuna sa plenaryo ng Kamara ang ginawang declogging at desalting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga waterways. Ito ay sa deliberasyon ng nasa 5.8 billion pesos na halaga ng proposed budget ng ahensya para sa 2026. Ito ang balita ni Rosalie Cos. But how can the MMDA credibly claim that the waterways have been declogged and desilted 100%? Samantalang, alam po natin, kaya nga po, kahit konting ulan na lang ay, alam naman natin yan, tumataas na ang tubig. One major factor there is that the waterways are clogged and still heavily silted.
Nasilip ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang 2024 performance output ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa paglilinis ng waterways at drainage sa buong National Capital Region o NCR. Ito ay nang sumalang ang ahensya sa plenaryo ng Kamara para sa panukalang pondo nito para sa 2026 na nagkakahalaga ng 5.8 billion pesos. Batay sa ulat, lagpas pa sa 100% na target ang naging accomplishment ng MMDA sa pagmamantene ng waterways at drainage. Ito ay kahit ayon sa kongresista, kaunting buhos lang ng ulan, binabaha na ang ilang bahagi ng Kapitolyo. Percentage of waterways and drainage systems declogged and desilted. 100% yung target, tapos yung actual o yung achievement ang nakalagay pa nga rito. 127%. Ang lupit nyo pala. Totally declogged. Sobra-sobra pa ang mga waterways ng Metro Manila. Parang wala yatang maniniwala dyan Yes. Mr. Speaker, the explanation is, Opo. Meron nga po tayong waterways. Opo. Meron po silang, dahil kailangan po balikan pa po ulit, so nabalikan pa po nila yung ibang waterways. Kaya po nag 127%. Okay. Nadaanan na po at nalinis. Siyempre po yung iba kailangan po balikan. Kaya po tayo nag 127%. Kaya 127%. Para sa 2026, nasa 2.5 billion pesos ang halaga para sa flood control programs ng MMDA, mas mababa sa 3.8 billion pesos na nakalaan para sa taong ito. Gagamitin ang pondong ito para sa pagsaayos at pagmamantene ng drainage system at pumping stations sa iba't ibang barangay sa mga lungsod at munisipyo sa Metro Manila. Ayon kay Congresswoman Monique Lagdameo na budget sponsor ng MMDA, nagsasagawa ngayon ang pamahalaan ng pag-aaral para sa pagkakaroon ng National Flood Control Master Plan. Pero binigyang diin ito na ang trabaho ng MMDA ay ang pagsaayos at maintenance ng drainage system sa Metro Manila. Ngayong araw, tinapos na ang deliberasyon ng plenaryo ng Kamara para sa budget proposal ng MMDA sa 2026 na nagkakahalaga ng 5.8 billion pesos. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Wind Signal number 3 sa ilang lugar sa Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Babala ng Pag-asa, maaaring makasira ito ng mga bahay at makapagpatumba ng mga puno. Ang iba pang detalye sa ulat panahon na ihahatid ni Chris Perez, Assistant Weather Specialist Chief ng Pag-asa DOST. Patuloy ang kumikilos papalapit ng ating bansa. Sa ngayon po, patungo dito sa may bandang Eastern Visayas area ang bagyong si Opong. At kanina nga alas 4 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 195 kilometers hilagang silangan ng Giwan Eastern Samar o sa layong 225 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay ng severe tropical storm na si Opong, ang lakas ng hangin na umabot na hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman aabot na hanggang 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So, base sa mga naging latest development in terms of movement and direction nito ay nagkaroon tayo ng bahagyang slight change sa ating forecast track. Samantala, patuloy namang pinag-iibayan ni Opong ang habagat o southwest monsoon na siyang nagdudulot ng kaulapan dito nga sa kanlurang bahagi ng gitna ng Katimugang Luzon, ng Kabisayan at ilang bahagi ng Mindanao. So sa ngayon, tingnan po muna natin, i-focus natin ano nga ba inasa nating pagkilos ni Opong in the next 3 to 4 days. Or rather, magsimula po muna tayo sa mga lugar na may wind signal. So ngayon po, meron na tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dito nga sa may Sorsogon, sa northern portion ng Masbate, kasama nga yung Ticao at Burias Island, dito sa may bandang buong northern Samar, sa northern portion ng eastern Samar, at saka sa northern portion ng Samar. Samantala, yung mga lugar naman na naka-highlight ng yellow, ito po yung mga lugar na may Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Dito nga sa may bandang eastern portion ng Batangas, sa southern portion ng Quezon, sa Camarines Norte at Camarines Sur, sa Albay, sa Catanduanes, sa natitirang bahagi ng Masbate, sa Marinduque, sa Romblon,
sa Oriental Mindoro, ganun din sa central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samar, sa Biliran at sa northwestern portion ng Leyte. Yung mga lugar po na may wind signals number 3 and 2, yung lakas ng hangin ay pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng halaman. Pwedeng makasira ng mga kabahayan ng ilang istruktura, lalong-lalo po yung mga gawa sa light materials at mga lumang materyales. Pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. So basically, mapanganib na lumabas during kasagsagan ng bagyo, yung pagdaan ng bagyo sa inyo. Kaya ang maaari, simula po ngayong gabi, hopefully nakapag-prepare na, iwasan na po nating lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan dahil inaasahan nga natin yung patuloy na paglapit ng bagyong si Opong dito nga sa Eastern Visayas then sa may bandang Bicol region. Yung mga lugar naman po na naka-highlight ng light blue, yan po yung mga lugar na may wind signal number 1. So itong central at saka southern portion ng Isabela, lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, itong bandang Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, buong Benguet, yung southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, dito rin sa Nueva Ecija at Tarlac. Wind signal number 1 din po, nakataas dito sa may bandang Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Rizal, sa Cavite, sa natitirang bahagi ng Batangas, sa Laguna, sa natitirang bahagi po ng Quezon, dito sa Occidental Mindoro, dito sa may bandang Cuyo Island at Calamian Island. Wind signal din po sa ilang bahagi ng Visayas, particular na sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar at sa natitirang bahagi ng Leyte, sa buong Southern Leyte. Sa northern portion naman ng Cebu, kasama ang Camotes at Bantayan Island. Northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, at sa northern portion ng Antique. Wind signal number 1 din po dito sa may bandang Mindanao area, in particular sa Siargao Island at Bukas Grande at Dinagat Island. Sa mga lugar naman na may wind signal number 1, asahan po ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin, katamtaman hanggang sa maalong karagatan, at inaasahan nga na posibleng magdulot ito ng minimal to minor damages sa inyong mga kabahayan sa ilang uri ng pananim. So generally, ang wind signal po ay babala patungkol sa lakas ng hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. At dahil nga patuloy ang paglapit ng bagyong si Opong sa kalupaan ng ating bansa, in particular, pinakamalapit siya ngayong araw sa Eastern Visayas at sa may bandang southern part ng Bicol region, kaya mas mataas yung wind signal dito. Mas malakas na hangin. And asahan po natin sa patuloy na paglapit ng bagyo, posible pang madagdagan ang mga lugar na may wind signals number 3, wind signals number 2, at pwede ring lumawak pa yung mga lugar na may wind signals number 1. So sa mga ilang lugar naman na may wind signal number 1, lalong-lalo na dito sa may bandang ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon sa kanlurang bahagi at Visayas, maaring sa mga oras na ito ay paminsan-minsan pag-ulan lamang yung mararanasan nila, no? Sapagkat ang wind signal number 1 naman, yung lead time or yung palugit na tinatawag natin, normally 36 hours or less bago po natin maramdaman yung lakas ng hangin. Subalit sa mga lugar na may wind signals number 2 and 3, mas maikli na po yung lead time. At ilang araw na rin po tayo nagbibigay ng babala, kaya hopefully sa mga oras na ito ay nakahanda na yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga lalawigan sa silangang bahagi nga ng Southern Luzon at ng Visayas, yung mga lugar na yung inaasahan natin na unang posibleng tamaan nitong sentro ng bagyong si Opong. Ano naman inaasahang pagkilos, no? Pansinin po natin, alas 2 ng hapon, ito yung tinatayang location ng severe tropical storm na si Opong. Ngayon, hindi po natin isinasantabi ang posibilidad na posible pa itong umabot sa typhoon category bago lumapit or mag-landfall dito nga sa either the Northern Samar or Eastern Samar areas bukas ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw. So, dapat maging handa po yung mga kababayan natin dito sa Northern and Eastern Samar area for the possible landfall. Pagkatapos po niyan, posibleng tumbukin itong Sorsogon, and then southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, at saka itong northern part ng Mindoro provinces. So, ang pinakikita ko po, yung tinuturo nating dadaanan ng linyang ito, iyan yung center track, yung pagkilos ng sentro lamang, no? Pero pansinin din po natin yung tinatawag na area of probability. Yung area of probability, nagpapakita po ng iba pang posibilidad na maging aktual na pagkilos ng bagyo bukod pa dito sa center track na kinokonekta nga po ng mga linyang ito. So, tingnan natin yung inaasahan natin possible landfall
mamayang or bukas ng alas 2 ng madaling araw, binanggit ko kailangan maging handa ang Northern at Eastern Samar. Isang posibilidad ay pwedeng mas mababa pang maging track at tumama siya dito sa Eastern Samar. Or maging bahagyang pahilagang kilos at either tumama sa Catanduanes o dito sa Camarines Sur. So generally, kung pagbabasihan po natin ang ating forecast track at area probability, dapat maging handa sa potential landfall scenario ang mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern at saka Eastern Samar. And then sa pagtawid po, makikita natin yung with reference to the center, dapat maging handa ang nakararaming bahagi ng Southern Luzon, ilang bahagi ng Visayas, and possibly itong Metro Manila. Magbibigay po tayo ng update, titingnan natin kung bahagya pang maging pakanluran ng kilos ng bagyo in the next 6 hours, then malaki rin ang chance na bahagyang bumaba pa yung magiging forecast track natin. Kaya ang tabayanan po nila, no, yung 3-hourly Tropical Cyclone Bulletin hinggil nga sa bagyong si Opong. Mapapansin naman natin na sa Sabado ng madaling araw ay posibleng nakalagpas na ito ng landmass ng ating bansa. And then sa darating na Sabado ng hapon, halos na nandito na sa northwestern boundary. And then Linggo, tuluyan na nga nakalabas ng ating air responsibility. So kung ibabase natin sa ating forecast track, malaki ang chance na simula ng Sabado magkakaroon ng gradual improvement, hindi naman po sa lahat, no, kundi sa ilang bahagi na previously dinaanan na ng bagyong si Opong. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Galatia 2:20 na nagsasabi, "Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.